Marami ang nanginayang sa naging desisyon ni Naoya Inoue. Umamin na kasi si Inoue na di bali ng baklasan siya ng titulo basta hindi lang niya harapin itong si Murodjun Akhmadaliev. Fernando Daniel Martinez, pagdating sa Japan, kaagad nagubad at sinuot ang kanyang Dragon Ball t-shirt. Sabay banta na knockout ang target niya sa kalabang Hapon na si Kazuto Ioka. Ito po ang mga pinagbabatayan ng ating kwentuhan. Kaya tara, kwentuhan na! Sino nga ba ang hindi magtataka, magugulat at maghihinayang kung ang desisyon ni Inoue ay di bali nang hindi na siya maging undisputed world champion basta makaiwas lang siya sa WBA mandatory challenger na si Akhmadaliev. Kung marami ang mabuksingero ngayon ang gusto marating at makamit ang naabot ngayon ni Inoue na hawak ang mga apat na mga major belts sa nasabing dibisyon, pero ibay ninyo si Inoue na wala siyang pake kung babaklasan na siya ng tuluyan ng hinahawakan niya na WBA Super Bantamweight World Title Belt. Basta makaiwas lang siya na harapin ng #1 contender sa WBA na si Akhmadaliev. Ayon nga sa ibinahagi ng Yahoo News Japan, para kay Inoue, ito ay maituturing na isang harassment para sa kanya na sobrang bilis naman ang ginawa ng WBA dahil agad siyang binigyan ng mandatory fight. Kaya nga siya ay naguguluhan sa ngayon. Handa si Inoue at tanggapin kung anuman ang maging desisyon ng WBA committee kung kinakailangan ba na siyang baklasan o di kaya ay talagang siya na mismo ang magbakante nito. Kaya ang nasabi na lang ni Inoue ay wala na talaga siyang pake sa WBA belt na hawak niya ngayon dahil napaka-okay lang sa kanya na babaklasan siya ng WBA belt na hawak niya ngayon. Inamin naman ni Inoue na may nilutong laban na ngayong darating na first week sa Setyembre at ang laban ay gaganapin pa rin sa sarili niyang baluarte at ang target nila ay walang iba kundi itong si Terence John Duhaney na para sa iba kakwento sikat na rin ito sa Japan dahil ilang mga laban na niya sa Japan na palaging panalo. Ito naman ang gusto ni Inoue na siya ang dadayuin ng mga gustong makakalaban siya at walang problema din itong si Duhaney na dadayo pa rin sa Japan para lang makarap itong si Inoue. Kaya kung mangyari ang first week sa Setyembre ang laban niya kontra kay Duhaney, kaya hindi na talaga pwede pang labanan ni Inoue itong si Akhmadaliev dahil September 25 sa taong kasalukuyan kasi dapat may kasa ang laban nila ni Inoue at ni Akhmadaliev. Kaya isa lang talaga ang dapat na pipiliin ni Inoue kung sino ang makakarap niya sa Setyembre, itong si Akhma kaya o di kaya itong si Duhaney. Pero base sa pahayag ni Inoue ay mas interesado siyang harapin nga itong si Duhaney kaysa kay Akhmadaliev. Kung si Akhma kasi mga kwentong harapin ni Inoue, gusto ni Akhma na maglaban sila hindi sa Japan dahil gusto ng Team Akhma na dapat nasa neutral ground ang kanilang lalabanan at ang napili nila ay isa sa mga fight cards ng laban ng heavyweight superstar si Anthony Joshua sa London. Pero ganun pa man, wala nang magagawa ang Team Akhma dito dahil hindi lang talaga ang mga promoters ni Inoue na si Bob Arum at itong si Hideyuki Iwashi na ayaw na makarap ni Inoue itong si Akhma dahil pati mismo si Inoue ang walang interes nito na makalaban kahit pa dapat talagang harapin niya para mas hahaba pa ang kanyang paghahari bilang undisputed sa Super Bantamweight Division. At syempre, malalaman talaga kung sino nga ba ang tunay na hari sa Super Bantamweight Division at sa pamamagitan ng pagipagsalpukan sana ni Naoya Inoue sa mga top contenders sa Super Bantamweight Division. At ang mga top contenders sa Super Bantamweight Division na natira ay itong sina Akhmadaliev at Sam Goodman. Pero marami ang nagtataka dahil bakit sobra-sobra ang panghinayang ng Team Inoue nang matras na ang #1 contender din ni Inoue na si Sam Goodman dahil gusto ng Team Inoue na si Goodman ang makakarap sana ngayong buwan ng Setyembre at handa pa sila na lalabas si Inoue sa Japan para labanan lang itong si Goodman. Handa nga rin si Inoue na lumaban ulit kahit pa sa Amerika. Makakarap lang niya itong si Goodman. Ang banat pa nga ng Team Inoue kay Goodman ay hindi nila ito maintindihan kung bakit umatras itong si Goodman na lalabanan itong si Inoue na kung saan itong si Goodman naman ang #1 contender kay Inoue. Pero bakit umayaw at mas gusto sa buwan ng Disyembre na lang harapin itong si Inoue? Kaya naman mga kakwento, ang banat ng Team Inoue ay bumalik sa kanila kung bakit may #1 contender na ngayon at mandatory challenger pa na handang makipagduelo kay Inoue, bakit hindi kakasana naman ngayon ni Inoue? Ikaw kukwento, ano naman ang masasabi nyo dito? Bakit mas pinili pa ni Inoue si Duhaney at hindi itong si Akhmadaliev? Dahil napaka-perfect timing din naman talaga ang mandatory na ibinigay ng WBA dahil parehong sa buwan ng Setyembre ang laban. Kaya maraming nagtataka talaga ng mga boxing fans dahil ang laban naman ni Inoue ay ngayong Setyembre. Pero bakit hindi si Akhma nila ang kanyang papalagan at bakit si Duhaney pa? Mga kakwento, July 7 na po ang Unification World Title Fight sa pamamagitan ni Martinez at Kazuto Ioka.
Kaya naman sa ngayon si Martinez ay may delikadong banta na. Gusto niya na laban ay talagang giyera at itong si Yoka ay gaagapang sa lona. Ano sa tingin mo? Ang bantang ito kaya ay kanyang magagawa? At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo matapos mga kwento ay syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Mix De Vera, kay kakwentong Reynolds, kay kakwentong Tol Basjen, kay kakwentong Toy Basjen, at kay kakwentong nanonood ngayon, shoutout siyo dyan. Bueno, hanggang dito lang po muna ang ating kwentuhan at abangan nyo lang po ang ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.